papunta kami kay Papa Dudes. Ida-drop ako ng anak ng si Jarrell. Papa, good morning. Good afternoon. Ito na si Papa Dudes. Ang update ko sa inyo. Papa, my friends and friendship miss you so much. Second, bibilang babalik sa normal. Yun bang prone siya sa cardiac. Kaya, ewan ko, di ko alam. Bahala na. Welcome back to my channel, my friends and friendship. At good morning, good evening sa inyong lahat dyan. Kumusta kayo? Sanang lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Dito pa rin ako, mag-isa pa rin ako dito sa aking room. Wala pa si Papa Dudes. Ayan. Isa pa lang ako dahil nasa hospital pa rin siya. Hindi ko alam mo today, Saturday, kung i-discharge na siya. Wala pa akong alam, kaya mamaya ako pupunta na after makapag-breakfast ako doon sa hospital. Sana kung ilabas siya ngayon, mas okay. Kasi may mga problema pa ang kayang mababa pa ang kayang heart rate. Hopefully na ilalabas na siya kung ano ang sabi ng doktor sa cardio ay ngayon siya lalabas. Sana makalabas. Okay, punta tayo, my friends and friendship, sa aking mahiwagang lugar, sa kusina. At ako ay mag-prepare ng aking breakfast. Mag-isa lang akong mag-prepare ng aking breakfast. Pero ewan ko kung ano ang aking kakainin ngayon. Kahapon, gabi na, ay nag-grocery kaming dalawa ng anak kong si Jarrell. Nagpunta pa ako sa Vallejo pa pala kahapon ng mga 7 o'clock. Dahil yung dogs ay kailangan ma-check doon at mapakain. Dahil ang nagpapakain doon na habang wala si Papa Dudes na sa hospital at siya ang nagda-drive sa akin pag nagpunta doon sa mga aso, ay ang apo kong si Mikel bago siya pumasok ng trabaho ay pinupuntahan niya doon. Pero kahapon hindi siya nakapunta dahil may mga importanteng lakad. Kaya pinuntahan namin dalawa ni Jarrell. Okay naman ang mga dogs doon. Tara, punta tayo sa kusina ko. Wala pa si Zoe. Nasaway pa rin sila, my friends and friendship. Bukas pa ang dating nila. Mga sobrang 1 week ang kanilang bakasyon. Kaya tahimik na lugar. Ayaw ko masyadong malasado na kumain ng itlog. Yung katamtaman lang na hindi naman tuyong-tuyo. Nagtutoast ako ng bread. Kahapon mayroong sunog dito sa malapit sa amin. Yung grass fire. Magsisimula ka ng magsunog na naman. Kaya nagkaroon kahapon ng Amber Alert. Cellphone ko, nagulat ako na dito sa lugar namin pinapa-evacuate sa kalapit lugar. Pero at least kahit papaano napatay naman ng bumbero ang sunog, kaya okay lang kami, my friends and friendship. Ang ating papalaman, meron akong cheese. Magtitimpla muna ako ng coffee. Tapos pupunta ako mamaya sa hospital, mga 2 o'clock. Nagdi-defrost ako, my friends and friendship, ng aking meat. Okay na to. Pwede na. At lalagyan ko muna ng tubig itong ating coffee para makapag-almusal na din. Hindi ako kahapon nakabili ng grapes kagabi dahil masyadong maliliit ang grapes. Sobra namang liit. Ready na para mag-almusal si Mama Ella na mag-isa. At ang ipapalaman ko lang ay ang cream cheese. Wala kasi ako makitang bagel kahapon. Pero bukas baka sa Costco na lang ako bibili ng bagel. At yung mga itlog, bumili lang ako ng itlog na yung tingi-tingi. Yung ganito lang siya, my friends and friendship. $3 ito, 1 dozen yata ito. Tingnan ko nga ito na tingnan. Baka mayroong mga basag na. Ay, malalaki pa naman pala. Oo, 1 dozen ang ganito. Kaya bali 2 dozen ang aking binili. Ayan. Ayan, may milk pa naman kami. Ako ang nag-ano ng milk dahil inaano ko yun sa cereal. Bukas muna ng kamay. Ko na itong bread. Sweet bread. Yan ang aking almusal. Yung avocado. Ang dessert ko ngayong umaga sa aking kinakain.
Titimplahin ko lang, lagyan ko ng milk. Dinodoro ko. Ang aking ginamit na gatas, at usually tuwing ino-open ko talaga yan, sinasalin ko sa Tupperware. Ayaw kong iwanan sa lata. Baka mamaya magkaroon ng ano ba yun? Kain na tayo, my friends and friendship. Malamig na siguro yung kape ko. Sarap, creamy siya. Biniblend ko minsan. Maaga pa, ayaw kong magkain ng malamig. Habang kumakain, open ko muna yung... Ay, may mais pa pala ako dito. O, Diyan, baka gusto mo kumain ng mais. Kain na tayo, my friends and friendship. Dito ako sa pwesto nito, lumipat ako. Hindi ako umupo doon sa aking pwesto, my friends and friendship. Then nakatalikod ako sa TV at ito, wala dito si Papa Dudes. Usually dito siya nakaupo, pero occupied niya itong isang upuan dahil pinapatungan niya ng paa niya. Kaya wala siya, dito ako din. Sarapan ako ng TV. Sarap na sarap talaga ako, my friends and friendship, dito sa cream cheese na to, yung Philadelphia. Kung gusto ko ipalaman siya sa tinapay. Malinamnam. Ay, salamat. Nainitan din ang sikmurak, my friends and friendship. Tara, magkape tayo, my friends and friendship. Shout out sa inyong lahat. Shout out sa mga friends and friendship ko. Shout out sa kapatid kong si Juanito Damian at ang asawa niyang si Myrna. At shout out din kay Ining Ili, yung kapatid ko na nagbakasyon sa Maynila ng mahigit na 5 months. Pero nagkasakit siya doon at na-confine sa hospital. So magpagaling ka, sister. At sana ay mabilis ang iyong recovery. At be strong, sis. Alagaan mo ang sarili mo. Huwag kang magpatalo sa sakit. Yun lang ang aking may advice sa iyo. At shout out rin sa kapatid kong kay Nini Rowena doon sa Ilocos. Shout out rin sa kapatid kong si Sene Preliana dito sa Sacramento. Kahit nandito ang mga kapatid ko, my friends and friendship. Sa Amerika hindi kami nagkikita. Iba-iba naman kasi silang mga lugar. Kaya sa telepono lang kami nag-uusap. Shout out din yung kapatid ko sa Pilipinas, doon sa aming baryo, si Nilo, na bunso namin sa mga anak. At shout out kay Manang Myrna at kay Boy, sa pinsan kong si Mulin at saka sa mga anak niya. Ganyan ako kadami, my friends and friendship, ng palaman sa tinapay. Siyempre para malalasap mo naman ang lasa ng palaman at ng tinapay kung ganitong kadami. Takpan ko nito. Marami ito nung binili ko sa Costco. Ilang box na ganito yan sa isang lalagyan. Tagal maubos. Kaya pag hindi ko ito kinain, di ba expired lang siya. Kaya hindi ako nagbibili ng kung anong mga palaman. Peanut butter lang ang nandyan. Ako lang ang kumakain dito ng ganit ng nagpapalaman. Gusto ko itong cheese. Masarap lang siya, my friends and friendship. Pakan. Sarap ang lasa. Pagkatapos kong mag-breakfast ngayon, 11 o'clock na, my friends and friendship, magluluto muna ako ng nilaga at magpiprito ng fish. Baka mamaya makalabas si Papa doon, at least makahigop siya ng mainit na sabaw. Pag sa hospital lang, ang mga pagkain talagang, hospital na pagkain talaga matabang, na parang ganun lang. Kaya pahigupin ko siya ng sabaw. Kain tayo ng my friends and friendship. Ng mais. Matamis dito ang mais. Sweet corn. Mura lang ang mais. Ang isa nito is 33 cents lang. Pero mas gusto ko sa Philippines, ang mais doon na yung malagkit. Parati kong binibili pag nandoon ako, yung naglalako. 5 minutes later. Ligpit ko muna bago ako magsimulang magluto. Lang naman ang naman dito. Ay, i-reload ko din ito doon sa cabinet para malagyan din iyan. Sana maganda lang ang buhay, my friends and friendship. At sana ay magiging in good health ang lahat. Salamat sa Diyos sa pagbigay mo ng mahabang ng buhay na okay ako ngayong araw na to. Sana ay okay rin sa Papa sa lahat ng pamilya at ang aking mga friends and friendship. Alisin ko muna ito.
Itong hugasan ko ngayong umaga ay iniipon ko muna the whole day sa loob ng aming dishwasher. Pag mamayang gabi bago ako matulog, o kaya mamayang hapon, i-dishwash ko na. Pag naka-dishwash na ako at mayroon pang mahugasan, ay hinugasan ko na lang ng kamay. Hindi ko na dishwash ulit. Kailangan isang araw lang ako nag-dishwash at magasto naman sa kuryente. Pag every time na may mga hugasan ay hugasan mo. Iniipon ko muna siya dito. Dito tumabindabi na ay saka ko na i-dishwash. Ayun, malinis na. Ililinis ko ito parati, my friends and friendship. Dahil daming kalat na mantika, lalo na kung nagluluto ka ng piprito or nagluluto ng bacon. Kung ako sinusundan ko, itong mga bata, sila ang nagluluto, ay hindi sila marunong magsunod ng kalat. Sinusundan din nila, kaya nililinis lang nila, pero hindi masyadong malinis na katulad sa aking mga ginagawa. Nilalagay ko parati itong kanyang sapin. Para hindi gaanong dumi ang nasa loob. Okay. Hugasan ko muna ito, my friends and friendship. Ito o yung pinotol na buto ng beef. 4 na ganito. Kung mga 2 lang kami, 3 kakain ito, okay na sa amin dahil naman kami pala kainin Papa Dudes ng karne ko. Konti lang, isang ganito lang. Kaya 4 ito. Gusto ko nito ipapakuluan ko lang siya. Hindi naman ako nagmamadali. Hindi ko na siya pressure cooker. Pakuluan ko lang siya ng dahan-dahan. At haluan ko lang siya. Hindi ako naglalagay ng marami. Dahil parati lang hindi nauubos. Kaya magluluto na lang ako ng kaunti lang. Importante ang sabaw. Nakalimutan ko ang bumili kahapon ng Pero meron naman ako dito pichay. Sarap-sarap may sayote. Nakalimutan ko talaga. Kukuha lang ako dito ng ilang. Lalagyan ko muna ng asin. May rock salt ko dito. Ayan. Naubos na yung aray ko, di na kaya ng kamay ko ang pagbubuhat. Sakit ang kamay ko. Naubos na kasi yung paminta namin sa Costco. Pag nakapunta ko, bibili ako. Mayroon pa rin ako dito ang dahon. Ang dahon. Para magkaroon ng lasa. Yan. Lalagyan ko na ng tubig at papakuluin lang hanggang sa lumambot. Pag kumulo ni siya ng kumulo na ihinaan ko ang apoy. Yan. Sasalang ko na siya. Kumuha ko ng lemongrass sa aking garden. Bango. Ihalo ko sa aking nilaga. Kaya hugasan ko muna at ihalo ko siya doon. Malinis naman ito dahil araw at 2 times a day ay dinidiligan ko ng water pati ang kanyang mga dahon parang hinugasan na. Kaya, mabalot ko, tatali ko. Ihalo ko siya dito sa nilaga. Yan, para bumango. At lagyan ko pa ng sibuyas. Diba? Pero malambot na to, my friends and friendship. Malambot na kanina ko pa yan pinakuluan at hininaan ko lang ang apoy para lumambot at malambot na nga. At ito ang aking ihahalong gulay. Ito nga, ang tawagin dito sa amin, cabbage ito, pero napa cabbage ang tawag nila dito. Kasi doon ito nagmumula sa Napa, I think. Parating bayan lang dito sa Baleho. Yan natin ang gulay. Sarap sana kung mayroong sayote or kaya
yung yung papaya, kaso hindi ako nakabili. Nagmamadali din. Gulay lang naman ang importante dito. A few inches later. Ayan, luto na siya. Kaya iwanan ko to my friends and friendship. Nakapagluto na ako mamaya pagdating may mainit na sabaw. Nahigupin si Papa Dutz at pupunta ako sa hospital. Okay. Papunta ka ng hospital, my friends and friendship. At i-discharge na daw si Papa Dutz ngayong araw na to. At salamat naman sa Diyos. Salamat sa mga prayers ninyo. At yung hindi siya totally na okay, dahil okay siya ngayon, pero hindi namin sigurado ang sa ibang araw kasi sa puso ang sakit niya. Marami yung mula sa kanyang pagdadialysis, maraming lumalabas na mga sakit. Nagkakatubig ang lungs, nagkakatubig ang heart, kaya nagkakaroon ng may heart failure pa kasi siya. At maraming sakit ang Papa Dutz ko. Kaya pray ko sa God na bigyan pa siya ng kaunting buhay pa. Yung mababa pa ng kaunti. Ma-enjoy pa niya ang buhay kasama ang mga apo. O diba? Okay, punta kami sa hospital. My friends and friendship, mainit pero bagyo sa aming lugar. Ang lakas ng hangin. Malakas na ng hangin dito. Sarado kasi malamig doon kaya nakasweater ako. Papunta ako ng hospital. Papunta kami kay Papa Dutz. Ida-drop ako ng anak ng si Jarrell. Papasok din si Jarrell sa United Airlines. Kaya dinadaan lang ako dahil on the way lang naman ang way niya papuntang trabaho sa hospital ni Papa Dutz. Okay? 5 minutes later. Nandito na ako, my friends and friendship, sa hospital kay Papa Dutz. Papa, good morning. Good afternoon. Dito na si Papa Dutz. Ang update ko sa inyo. Kumusta naman, Papa, ang iyong heart rate kagabi? Nagtibok-tibok man. Sabi niya, pumipitik-pitik pa daw ang heart niya. Okay, ngayon ay in-expect na makalabas siya. Sobrang lamig, kaya nakaswerte pa ang lamig. Lakas ng hangin doon sa amin. Kaya pinaglilipat ko ang mga tanim ko kanina, Paps. Dahil nilabas ko lang yon at pinaarawan doon sa tabi ng ng cucumber. Diyos ko, nagkakala, warat-warat ang mga dahon. May mga bunga pa naman. Okay. My friends and friendship, update ko lang about kay Papa Dutz. Ilalabas na kami ngayon dito sa John Muir Hospital. Malapit lang naman kami, doon lang naman kami sa kabilang bundok na yon ang aming lugar. At yun ang loon na sunog noong isang kahapon. Nag-amber alert. And iti-discharge siya pero he's not really okay. Sabi ng doktor ay hindi talaga siya okay. Ang kanyang problema kasi, my friends and friendship, ay pag tiningnan mo, in-examine nila, okay ang kanyang heart, walang mga black, walang mga kung anong, okay siya. Dahil sa Papa Dutz ay may stent siya na 2 at okay naman lahat. Ang problema lang ni Papa Dutz, my friends and friendship, pag siya ay natutulog, ay hindi normal ang pagbaba ng kanyang heart rate na dapat nasa 74. Ang kanyang heart rate is bumababa ng mga 34. Yung bigla na lang babagsak at biglang second ay biglang babalik sa normal, yun bang prone siya sa cardiac. Kaya wala sa Saturday ngayon at Sunday, close ang mga office ng doktor, pero nakapag-appointment na si Papa Dutz sa kanyang primary doctor, na which is sa Thursday ang kanyang appointment. Ang importante dito, my friends and friendship, ay ang makapag-appointment siya sa kanyang cardio doctor. Kaya bukas, sa Lunes, tatawag ko sa kanyang cardio doctor. Hopefully na may clinic sila. Minsan kasi sarado. Ewan ko, di ko alam. Bahala na. Okay. Magre-ready na kami, my friends and friendship. Papa Dutz ay ready ng pauwi. Gwapo na niya. Naka-ready na siya. Say hi, Papa. Papa, my friends and friendship miss you so much. Okay. Kaya, andito na kami at nakaantay pa kami ng nurse. Train pa San Francisco. Antay kami ng nurse, kumuha pa ng wheelchair. Now we're going home now. We are here in the car now.
going to Bay Point. "15 minutes later." Nakauwi na kami dito sa bahay. So, meron lang siya dito. Ito kay JR. Okay. Saan ka diretso sa kwarto? Okay. Kung magpungko ka ni Rikara sa bangko agad, di ka na magkaon mata. Okay. Magre-ready na ako ng breakfast, ng pagkain namin ni Papa at ako hindi pa nakapag-lunch. Ito yung naiwan ko kanina. At ito may fish. Yun ang gustong-gusto niyang humigop ng sabaw daw. Pero hindi ko naman bigyan siya ng madami. At bawal din sa kanya ang medyo may salt. Kaya magre-ready na ako ng plate for us. Para makakain na rin. At pag makakain, ay pwede na kaming pwede na ako mag-dishwash. Yan. Ready na ako. We're so hungry na. Binabasa niya yung hospital release. May mga orders dyan. At ito, lalagay ako ng soup dito. Kaya may kasama na ako, my friends and friendship, sa pagkain ko ngayon. Ito, mainit-init pa to. Sarap ang pagkain namin. Ito, alisin natin to. So, si Mama Ella na ang take over. Alisin na, my friends and friendship, ang marami niyang nakakabit. Ito. Marami siyang mga tag name. Here. Check muna natin ang BP ni asawa. Bata ka na lang. 96/50. Mababa pa rin bagong labas ko sa my friends and friendship, kakain ako. Tara, kain na tayo. Akong prito. Inasinan ko to. Remember, DR. Yep. Sarap ang sabaw. Masarap pala yung fish na inasinan. 131. Okay siya na. 131. Sarap ng sabaw. Bye, my friends and friendship. Pakain si Mama Ella, this Papa Dudes. At thank you for watching. Don't forget to subscribe Mama Ella channel. Don't forget to like, share, and you can comment down below the box. Thank you very much, my friends and friendship.